Guten Tag zusammen. Willkommen zu unserem Abtag unseres Deutschkurses. Okay. So for today, ang i-discuss po natin ay ang nouns and articles na in accusative and dative form. Since na-introduce ko naman siya noon, we will dig deeper lang po, no? And then also the personal pronomen in accusative and dative form din po. Okay. So, in German po, ang articles ay nag-change. Ano na po ang ating articles ulit? Yan po ang bestimmte, unbestimmte, ayan po sila. And then, nagde-depend po sila on the cases. Yan po ay nominative, accusative, und dative. So, today we focus on accusative and dative. Okay. So, ang accusative po natin ay ang direct object. Ito ang ating direct object. Okay? And we use accusative po for the person or thing na directly affected by the action or the verb. Or ano na po yung pwede nating itanong sa kanya pag nalilito po tayo sa sentence. It's who or sino or ano. Okay. Siya ang, it's either um, receiver, no? Yan ang na-introduce ko sa inyo. Receiver of the verb or action. Sample, ang verb natin is naglalaba. Sinong naglalaba? Ano ang nilalabhan? Parang ganon. Pwede nating tanongin. Okay. So, sa ating table, well, ito ang table. Na-introduce na din dati. Ito si Beshtimta. Ano na pong ating Beshtimta ulit? It's the, der, die, das, die. Okay. Okay, Beshtimta tayo. Mhm. Okay. So, for the nominative is the, das, die. Bilisan yan. Pag der, masculine o lalaki. Si di naman, feminine or babae. Si das, noita or same lang. And then di is plural. Yung plural natin is two or more. Okay, then accusative, ang edungan nito is nese naman. So, then, ayan, n, same lang. E, S, T. So, nese. No? And then, lastly, ang dative natin ay si Mr. MN. So, Mr. M, R, yan, Mr. na siya. Yan yung endungan nila. And then, MN. M, then. Okay. So, Rese, Nese, und Mr. MN.
Okay. So, si masculine, sa nominative form, naka-der siya. So, pag naging accusative form na siya, it's den. So, Beispiel, I see the man. You can pause this video po and then try to translate in Deutsch. Okay, pause nyo po. And then, play nyo na lang po kung check nyo na po. So, the answer is, Ich sehe den man. Since accusative form na po siya, naka-den na siya. Okay? So, isipin mo, kung accusative form, nese, tapos ito, ang gender niya is masculine. So, accusative, masculine, nese, yung unahan, sa en. Kaya, ito. Ganun po tayo mag-answer para mabilis mo nating ma-determine kung ano ang tamang endungan niya. Kung N ba o M, R, ganyan, or D, ang answer, okay, ganun siya. So, paano po siya naging accusative form? Try nating itanong kung ano or sino ang nakikita. Okay, sino ang nakikita? Yung man. Okay. Next naman, another Beispiel. We have the book. So, once again, you may pause this video and then try to answer po. Okay, let's answer. Ang translation po nito ay, we is wir, have is haben. Nakadepende siya sa ating subject na wir. So, est, ten, ten, nasa first person, plural siya. Kaya en ang endungen. Okay, wir haben, so dito sa part na to, book. So, this is Noita, and then naka-accusative form siya. So, what do we have? Ano ang meron tayo? Yung book. So, accusative siya. So, ano pong tamang bestimmte article na ilalagay natin dito? It is Noita accusative. Das. Okay. Nasaan to? So, accusative form, isipin na ulit natin si Nese na palatandaan natin for accusative. So, ito ay masculine, feminine, and then si Noita. So, S ang endungen, das ang ilalagay natin dyan. Okay. How about dative po? Okay, si dative natin, siya ang, okay, sa sentence natin siya ang indirect object. O, siya ang nag-answer ng para kanino. Para mabilis natin siyang ma-determine. Para kanino. Or siya din ang benefiter. Benefiter. Nagre-receive ng something. Ng regalo, um, ng things, ganyan. Okay. Dito tayo sa dative. Beispiel. I gave the book to the man. Okay. Dito po, you may pause this video and try to translate. Please, try lang po natin i-translate, no? Huwag yung diretso na lang din po na makukuha natin yung answer.
At least we gave effort po in in learning the Deutsch. Okay. So let's answer. So I is ish. Ang or give po to. Give is given. So nagbe-base siya kay ish, which is first person singular. So nag-end siya sa e. So gebe. Ich gebe. Um, so dito po sa part na to, no, ito yung dative. And then ito naman ang ating accusative. Sa ating formula ng Hauptsatz, sa part po ng EAE natin, so ano na po ang formula ng Hauptsatz? It is subject plus verb 1 plus EAE plus verb 2. So under po ng ating EAE, nandyan po si DO, I mean IO, indirect object. Indirect object po ang IO natin. And then next po dyan ay it is the location or that, wait lang. Okay, it's the time muna. And then next ang location. And then additional or other elements dito. And lastly, ang direct object. So kanina, ang tawag natin sa accusative is direct object. So, mahuhuli si accusative. Ito ang mahuhuli si accusative. Uunahin na muna natin itra-translate si to the man. So, in this case, you can just put or translate ito si the man, which is, ano siya, masculine und dative. So, masculine und dative, ano ang malalabas dito sa ating table? So, Mr. MN, masculine dative. It's dem. Mr. MN. Okay. So, dem man, ich gebe dem man. And then, the book. Ang book po natin is book in Deutsch, wie BU-CH. And then, ang gender po niya is Noita. And then, nakadative, I mean, accusative po siya. Accusative case. No? Ano ang binigay? So, accusative. So, ang answer natin dito, if Noita accusative, Noita accusative. It is das. Okay. Kung nakuha niyo po, sehr good. So, ang translation po ni I give the book to the man is ich gebe dem Mann das Buch. Okay. Another Beispiel. Okay. She helps the woman. Try to translate in Deutsch. Pause niyo po muna to and then answer muna. So, play niyo na lang po pag check niyo na po kung correct or wrong. Okay, let's answer. See, so she, naging see, and helps is helfen in Deutsch. Pag kinonjugate natin yan in third person singular, it's the RCS.
ang endungin niyan is te. So, this is actually irregular verb, kaya be careful. Check always the verben up. So, ang tamang conjugation niyan is have, and then papasok na dyan si the woman. So, sa case na to, the woman, it's dative form siya. Hindi siya accusative. Why po? Ba't walang accusative dyan? Bakit diretsong dative na? Okay, pansin niyo po tong si Helfen. Si Helfen po is a dative verb. May mga verbs po kasi tayong matic dative. May mga verbs din tayong matic accusative. Okay, may mga dative verbs, may mga accusative verbs, ganyan. Kaya, pag si Helfen, matic dative. So, kahit na um, tanungin natin yung para kanino. Okay, try natin doon. Para kanino yung tulong, no? So, para kanino ang tulong? The woman. Kaya, dative siya. So, in Deutsch, nang she helps the woman, sie hilft. Ang woman natin ay feminine. So, dative, kay siya. Isipin natin sa table, it's the Mr. MN. Kasi nakadative case, no? And then, hanapin natin si feminine. Masculine, feminine. So, it is er. So, der. Oh, ang Deutsch word for woman is Frau. So, ang answer dyan is sie hilft der Frau. Okay? Always remember dyan. Yan. Okay. Yan po ang ating bestimmte article for uh, dative and accusative. Mhm. So, tapos na po tayo kay bestimmte article, which is the definite articles. Sorry, it is article pala. So, in English, definite articles. Okay. Next naman po tayo sa unbestimmte article. Ano pong mga unbestimmte article? It's the eine, ein. Okay, let's dig deeper with them. Mhm. So, in German po, no, there is indefinite articles, which are, or which is the unbestimmte article, or the definite, indefinite. Ito ay basically in English, an or si a. So, important na i-take note po natin na there is no plural form of ein. Okay.
So, ulit, ang ating accusative ay ang receiver ng action or verb. Ito yung mga tinatanong natin kung sino or ano. So, for indefinite articles, accusative, ang mga ating table for this pala is not, masculine, feminine, und neuter lang. Wala tayong plural form dito. So, ein, einen, ein, and then for dative naman natin, it's einem, eine, einem. Mhm. So, ano po ang palatandaan natin dyan? I think ganito na lang po na para mas mabilis nating i-memorize ang table na to. It's N-E-N. And then dito naman is A-N, E-N. Okay. And then M, R, M. Okay. Pwede naman M, R, M na lang. So, dito lang tayo medyo mako-confuse ng konti sa N, NN. Kasi dito sa part na to, may mga endungin na nag-a-add ng AN. Tsaka dito sa N lang. Okay. So, ganyan po siguro no ang pinakamadali para kabisado natin this table. Okay. Beispiel for accusative. Accusative. Muna tayo. I buy an apple. Try to translate po in Deutsch. Kindly pause this video. Okay, let's answer. So, I buy an apple in Deutsch. I is ich. Buy is kaufen. Ang base form niya. So, pagka dinepend natin siya kay first person singular or si ish, ang endungan niya dapat is Kaya, kaufe. Ich kaufe an apple. Okay, let's determine muna yung apple. So, ang apple natin is Apfel in Deutsch. And then, ang gender po niya is masculine. So, sa part na to, anong case po ang ating an apple? It's accusative form. So, Mr. So, it is masculine and accusative. So, isipin natin si N, E, N. Okay, for accusative form po yan, no? And then, dito naman sa masculine. Determine natin kung masculine, feminine, or neuter. So, en ang endungin. It is ein na may endungin na en. Nandyan siya. Okay. So, ang Deutsch ng I buy an apple is Ich kaufe einen Apfel. Okay, another Beispiel. Mhm. Okay. She has a bag. Try to translate po in Deutsch.
Pause this video na lang po and then try to answer. Okay. So, let's answer na po. C is third person plural. So, RCS po siya. Siya ay si C. So, has natin is haben. Anong tamang conjugation for haben? So, third person singular, it is te. Pero this is actually an irregular, kaya check your verben up. So, si hat, yan ang tamang conjugation ng verben natin na si haben. And then, a bag. Let's try to check muna yung kanyang gender at case. So, ang bag is a feminine and then naka-accusative form siya. So, using this na palatandaan si N, E, N. This is the accusative. Tapos, let's see if it's masculine, feminine, or noita. So, ang makita natin dyan for accusative feminine, it is e. So, it is eine. Ang Deutsch word po for bag is Tasche. Okay? So, ang tamang sagot po dyan for she has a bag is sie hat eine Tasche. Okay. So, let's go naman sa ating dative. Etong si dative ay nagsasagot ng para kanino or siya ang benefited. Okay. Beispiel. Okay, we think a child. We think a child. Okay. Try to translate. Just pause this video. So let's answer na po. So we is wir in Deutsch. And then think is danken. So ang tamang conjugation for danken, it is en. Ang endungen din. So danken. So this is third person plural. I mean first person plural, wir. So este, te, en, te, en. First, second, third na singular. First, second, third na plural. So this is first person plural. Kaya dito tayo sa en. Same lang din, Duncan. And then, ang case natin dito is dative. Bakit dative po? Wala po ba siyang accusative? Okay, let's try to answer para kanino. Para kanino sila nag-thank you? Or para kanino yung thanks? It is for the child. Okay, so ang child natin in Deutsch, it is Kind. And then, ang gender niya is Noita. So, in this po, let us base sa palatandaan natin, it is Mr. M. No? Mr. M. So, this is dative, masculine, feminine, and then Noita. It is M. So, dapat ang endungen ng I natin dito is M. Kaya, einem. Nandyan na siya. Okay? So, ang Deutsch or translation in Deutsch ng we think a child is wir danken einem Kind. Another Beispiel. I give the okay. I give a woman
a um, pen. Okay. Try to translate po. Pause this video po muna. Okay. So that's answer na po. So it, indulge it is ish. So, give natin indulge na naka first person singular is gave. So, gaben po yan, ang base form ng give. And then, pag kinonjugate natin, magiging gaben na siya. So, dito, woman, it is Frau. So, matic, feminine yan. And then, anong case po ni woman po dito or Frau? It is naka-dative. Kasi, para kanino yung pen? Para kanino niya binigay yung pen? It's the woman. So, dative case yan. Isipin natin kapag besh the article, pag naka-dative, it is Mr. M. So, pag feminine, hanapin natin dyan, masculine, feminine, noita. So, it is er. So, ein, magdadagdag tayo ng er. Nandyan na, yung endungin niya. Naliwanag po? Okay, another one. Si pen, this is Stift. Okay. In Deutsch, ang gender po ng Stift natin, it is masculine. Masculine po si Stift. And then, let's see kung ano ang endungen ng ein natin dito. So, ang case natin dito is accusative. Bakit po accusative? It is answerable by ano or sino? Ano ang binigay? Siya ang receiver ng action or verb. Ano ang binigay? Yung pen. So, accusative yan. So, accusative ng unbestimmte article natin, it is N, E, N. Yan ang palatandaan natin dyan. So, masculine, ang EN, feminine ang E, neuter is IN din. So, ang dapat na endungin nito ay natin dito, it is AN. So, add natin dito, AN, magiging einen stiff na siya. So, ang cool translation po ng I give a woman a pen is ich gebe einer Frau einen Stift. Okay. So, yun po, no? Ang pagdidig deeper natin kay articles natin na si bestimmte article tsaka si unbestimmte article. And it will serve as refreshment nyo na din po. So, ang next po natin is the personal pronomen naman po in accusative und dative. Ano na po yung kinabasado nyo pong or minemorize po nating personal pronomen na naka-nominative. So, accusative ay personal pronomen. Mena. Nominative. Okay. Sila po ay sina ish, du, sie, es, wir, sie und sie. Okay. Ich, du, sie, es, wir, sie und sie. Well, na-introduce na po sa inyo ang ating nominative. Dako naman po tayo sa ating accusative. Kasi nagde-depend lang din po ang ating personal pronomen sa ating mga sentence, no? Okay.
So, for our accusative, pag nasa accusative case na siya, magiging ish. Ang ish natin magiging mish. And then do is dish. And then RCS is in. In CS. Si RCS naging in CS. And then next vir is uns. Then ear is oik. Remember, EU is pronounced as oi. Okay, so kaya oik. And then si unsi, same lang din yan. Si unsi. So try to memorize this po. Ish, do, LCS, vir, ear, si unsi. And then sa accusative, mish, dish, in CS, uns, oik, si unsi. Yan po ang ating accusative. How about dative? So, ang dative po natin, ang dative po natin ay near, dear, uns, oik, ear, inen, inen, inen. Diyan na. It's inen, inen. Okay. Yan ang nakadative case na personal pronoun. Si mir, dir, im, ir, in, uns, oik, inen, un, inen. Okay. Pansin niyo po dito, no, sa endungen, naka-capital letter pa rin. Ganyan kasi kapag Deutsch, no, pagkakausap natin ang mga nakakatanda or mga professionals, naka-formal case, formal na naka-uppercase ang unahan. Okay. Beispiel. Ano pa natin yan magagamit? Okay. Beispiel 1. I see you. Okay. Dito tayo. So, I see you. Let's answer. Ang I is ish. And then, ang see natin is sehen, ang base form ng verb natin. And then, kapag kinonjugate natin, magiging sit na po siya. You can check your verb and up. So, ito nakadepende sa ating ish or the first person singular. So, ish, sit. Okay. Wrong pala. No? It's he, see you. So, so, ang tamang conjugation po ng third person, singular, this is a third person singular. Kaya, sit po siya. Nag-end ng te. E-S-T, te. Dun siya. Kaya sit. And then, you. 'Di ba personal pronoun ulit yan? Pero, ang case na niyan, it is accusative form.
Kaya ang magiging translation nito, it is dito. Accusative, then naka second person singular. Kaya ang answer niyan ay dish. Okay? Dish. Ersit, dish. Another Beispiel. I hear them. I hear them. Okay? Let's translate in Deutsch. So I is ich. And then here in Deutsch is hören. Pero kapag kinonjugate natin in Deutsch, kinonjugate natin ang verb natin to, it is hure. So, ang endungan. Hure. And then, ang them natin is naka-accusative form. It is sila. Andito siya. Sa third person plural. Ano natin, third person plural. Okay? So, kapag um, accusative form siya, same lang din, no? Okay. Same lang din siya. So, C lang din na maliit. Ich höre Sie. Okay, another Beispiel. Hmm. Paano naman kung um, they know me? Sige. Let's try to answer to. So, they natin, naka-nominative form. Tignan natin dito, ang they natin ay sila in Tagalog, kaya si ang answer din natin dyan. So, si. And then, ang no po natin is kennen. So, ang tamang conjugation ng kennen natin na verb dyan is en lang din. 'Di ba? Te, este, te, en. So, dyan. Ang endungan niya is N. Kaya kenen din. Si kenen. How about pag me? This is a personal pronomen na naka-accusative form na siya. Ang me dyan is mish. Dito na siya. Accusative na first person singular. Kaya mish ang ilalagay natin dyan. Si kenen mish. Sino ang kilala nila? Si ako or Mish. Naka-accusative form siya. Okay. Another Beispiel for the dative naman. Dative naman tayo. Okay. Screenshot this one or pause and take note. Okay. Dito naman tayo sa dative.
Okay, Beispiel. He gives me the book. He gives me the book. Okay. Try to translate po in Deutsch. Pause this video and try to answer. Okay, let's check na po. He is naka-nominative siya. And then gives is geben. Ano ang tamang conjugation ni geben dapat dyan? It is gift. So, te. Naka third person, singular. Si Okay. Gift, me. Personal pronoun siya na naka-accusative form naman. Okay. Dative form, I should say. Dative. Para kanino yung book? For me. Okay? So, naka-dative si me dito. Pag naka-dative siya, na first person singular, this is first person singular. Kaya, magiging mere siya. Mere. And then, the book. So, this is ang gender po ng book natin is Noita. And then, naka-accusative siya. Based sa discuss po kanina, ang accusative for etong si Noita, ang palatandaan natin dyan is nese. Okay, so masculine, si N, feminine, si E, and then S kay Noita. Plural naman kay E. So, ang enduin dapat niyan is S. Das. And then, ang book natin in Deutsch is book. Lang din. So, gib mir das Buch. Yan ang answer niya. Okay. Another Beispiel. Ito. I help you. I help you. So, remember, si help ay a dative verb. Somatic dative siya. Dative verb siya. So, itong you natin, magiging dative na siya. Try to translate. Pause this video and try to translate. Okay, let's answer. I help you. So, I is ish. Help is helfen. Anong tamang conjugation ng helfen? It is helfe. Ang enduin niya is eh. Nag-base siya kay ish. First person, singular. Okay, ish helfe you. Ikaw ang tinulungan ko. Para kanina yung tulong? Sa'yo. Okay. So, dative, personal pronomen, nandito siya. Dative, then second person, singular. Dear. Okay. So, ang answer dito is, ich helfe dir. Another Beispiel. Um, she write
Hmm. An email. Okay, how about pag ganyan? She writes you an email. Try to answer po. Pause this video and try to answer. Okay, let's answer. So, she is she. Naka third person singular yan. And then writes is schreiben. Schreiben. So, ang tamang conjugation ng schreiben dyan is schreibt. Schreibt. And then you. Ang you po natin dito pala is formal na you. So, ang you natin dito ay naka um, dative form. So, ano yun? Nalagay ko dito. Okay. Formal po to. And then, dative siya. Bakit dative siya? Para kanina yung email? Sa'yo. Okay? So, dative na formal. Dito tayo. Di ba sabi natin kung formal siya, always naka-uppercase. So, ang naka-uppercase lang dyan is si Ihnen na naka-dative form. So, Ihnen, she schreibt Ihnen an email. Okay, ang email natin in Deutsch is email lang din. Pero naka-uppercase ang eh. And then, ang case net to, ang case nito is accusative. So, ang email natin, ang gender niya ay feminine. Okay. Kindly search for feminine accusative ng unbestimmte Artikel. Yan ay si indefinite article. Ein. Tingnan nyo po sa ating table. So, ang answer po natin dito is eine. Diba po kanina, accusative. And then, pag naka-unbestimmte article tayo, always i-remember natin dyan na palatandaan is N, tsaka N. Ito ang masculine, feminine, tsaka neuter. So, dito siya, eine. Okay, maliwanag po. Okay, yan po ang ating personal pronomen. Nakadepende din po siya sa sentence natin. Pwede siyang maging dative, pwede siyang dative, and pwede din siyang maging accusative. Sa mga hindi pa po nakakaintindi masyado ng first person pronomen, ito po siya. So, ang ish, dito sa part natin dito, ish, mish, mir. Ito po ay sina first person singular. Okay. First person na muna. And then, si du, dish, dir is second person. And then, si RCS, in CS, im, ir, im is third person. Yung una-unang tatlo ay naka-singular. Yung nahuling tatlo naman, same lang din, first person, second person, tsaka third person. Yan naman pong mga yan ay naka-plural form, two or more. Example, ang wir. Example dyan is my friends and I. Friends and I. Kabilang ka doon. Kaya, we. Kami. Di ba kabilang ka doon sa kami? Ganon siya. And then sa ir naman, kayo. Madami sila. Kayo or madami kayo. 'Di ba kapag singular lang sa Tagalog, kapag kausap mo yung nasa harapan mo, ikaw,
And then pagka madami naman sila, naka-plural form, kayo. Katulad lang din siya ng Deutsch, no? Magkaiba. Di katulad ng English kasi kung you, kahit na madami na sila, you pa din. Okay. So, sa C unsi naman, si C, basically, pwede lang din yan ng singular tsaka plural kasi nakadepende naman siya sa tao, sa kausap mo kung formal. Palaging, eto, naka-uppercase. And then, itong naman maliit na C dito sa hulihan, ito yung sila. Nagdedetermine ka sa kanila, hindi ka kabilang doon. Kaya sila lang. Kaya naging third person yun. Okay? I hope you understand that po. Mhm. So, I will give you an activity for this, ang ating articles na naka-accusative and dative and then personal pronomen na naka-accusative and dative din po. Please answer and then we will check po sa ating pagbabalik po no, after ng holiday po natin. Okay? Dankeschön everyone. So, this is a continuation of the personal pronomen po for accusative und dative. So, in a sentence or paragraph, in a paragraph na lang, so para hindi redundant or paulit-ulit, ulit, paulit-ulit yung ating mga nouns, is gumagamit tayo ng personal pronomen. So, example, sa first sentence natin, in-state natin yun si Frau Kami, ganyan. So, sa next sentence, hindi naman na pwede na Frau Kami ka na lang ng Frau Kami sa mga other sentence. So, sa loob ng paragraph na yun, redundant na siya, kumbaga. Kaya, gagamitin na natin dyan si personal pronomen. Kung babae, dito malalaman natin dyan sa ating table. Okay. Nandito na naman ang ating table na to ng personal pronomen.
Actually, nasa formulas po to, no, sa G Drive natin. You can check sa G Drive po. Kahit hindi nyo na po isulat. Just check na lang po dun. Or pwede nyo din po i-print out yun, no? Ano, bash bill. So, ich gebe dem Kind den Hund. In English yan, I give the dog to the child. Okay? So, kapag, ito po yung ano, no? Parang example sa first sentence nyo. Tapos, kapag nasa second sentence ka na or exceeding, yung Damekin mo, magiging, eto po. Ich gebe ihm. Itong Damekin natin magiging im. Then, sige, yan muna. So, yung im naging Damekin. Bakit po naging im? Mhm. Okay. Dito po, no, si Dame Kid ay nakadative. Para kanino yung dog? Sa, sa bata. Dame Kid. So, dative siya. And then, ang gender po ni Kin dito is Noita. Okay. Sa ano po kasi, sa Deutsch, pagka Noita, under po siya ng S. 'Di ba? RCS. Nasa third person, ito po yung explanation ko nung una. Yung mga nouns natin, pwede siyang um, maging personal pronomen. Pero sa may part ng RCS po sila. Especially if it is singular, no? Third person, singular. Okay, yan po. Yung mga nouns. Take note po natin to. Pag ginawa natin silang mga um, personal pronomen. So, ayan. So, dito, para makuha natin yung tamang sagot, yung kind, yung gender ng kind is Noita, tapos yung part siya ng sentence, dative case siya. So, titignan natin sa table natin dito, dative, and then, Noita, dito, sa RCS, dito sa part na to. So, im, ir, im. Parang ito po, oh. Okay, lagyan ko na lang ng palatandaan. So, etong air is masculine, si C naman ay feminine, tapos si S ay noita. Same lang din po dito sa in, M yan, si C feminine, and then si S ay naka-noita. And then dito naman po sa ating um, dative, im is masculine, ir ay feminine, at im is noita. Okay. So, tingin tayo dito, dative, and then, ang noita. Nandyan si im. So, tama po yung nilagay natin dito. Im. So, nakasunod po? Okay. How about yung isa naman, si Dane Hood? How about kung si Dane Hood naman? Isa-isahin ko lang po muna ngayon, ha? Mm, per noun muna tayo. Mamaya na yung both. Okay. So, ish, gave, dem, Kent. Okay. Etong Danehood naman ang gawin nating personal pronomen. Nomen to personal pronomen. Convert natin siya sa personal pronomen. Okay, Danehund.
Ang gender po ng Hund ay masculine and then it is naka-accusative. Ano ang binigay? Yung dog. Receiver siya ng action. Okay? Accusative. Accusative, masculine. Okay, dito tayo. Accusative. And then, dito, sa RCS ulit. Eh, okay, sa third person, singular. Okay, ko na nga dito. First person, second person, third person. First person, second person, third person. Okay, dito sa unang tatlo, sabi ko po, singular yung mga yan. Yung nahuling tatlo naman ay plural. Meaning, two or more. Yung singular ay iisa lang. Single. Okay. Balik tayo dito kanina, yung denhun. Accusative, masculine. So, accusative, tapos masculine. So, ang tamang sagot dyan ay in. It is in. So, ich gebe dem Kind in. Ang dinedetermine na niya dyan is yung aso. Yung Hund. Okay? Okay, ganyan pagka per yung isa lang. Pero kapag both na, no, yung dative tsaka accusative, pag, pag pinagsama na tong dalawang to, ganito po siya. So, ang German rule po natin dyan, pag nag-convert tayo into personal pronomen at the same time, mauuna po si accusative kesa kay dative. Nasusunod na yung not dyan. Okay. Beispiel dito, no? So, ich gebe ito ang mauuna na kasi ito yung accusative, tas ito ang dative. In. Tapos dyan nasusunod si im. Okay? Ito ang N. Ito ang A or accusative. Ito ang nominative. Ito ang accusative. And then ito ang dative. Okay? Take note of that. Another Beispiel. Okay. Kindly screenshot this first Beispiel po natin. We'll have another po. Okay. Another Beispiel. How about kung dalawa ang verbe na natin dito? Example, may modal verb na. 'Di ba na-introduce ko na po si modal verb nung day 5 po natin. Okay. So how about if dalawa ang verbs? Beispiel, I want to buy the woman a house. Okay. So, you can pause this video po and then try to translate in German. Itong I want to buy the woman a house. Okay, let's answer. Ich will der Frau. Okay. Mauna to, no? Verb 1 natin to. Mahuli lagi ang verbs 2. So, ich will der Frau. Ito na ang napunta dyan. And then, ein Haus.
And then sa atin pong sentence, sabi ko mauuna po si dative kaysa kay accusative. So, para kanina yung house sa woman. Ito ang dative. Ito namang ein house, ano ang gusto niyang bilhin? Yung house. Kaya ito ang accusative. Pag present pang ating mga nouns, ang nasusunod dyan ay NDA, nominative, dative, accusative. Pero po, pagka na-conjugate, pag naging personal pronomen na po sila, masusunod na si not. Makikita nyo yan mamaya. Okay. So, ich will therefore ein Haus kaufen. So, dito, kung itong dative case ang gagawin nating personal pronomen, so, der Frau. Frau is feminine and then naka-dative case po siya. Let's check po. Okay, dito tayo sa dative. Then, hanapin natin si feminine. Ito, si ihr. So, ang answer natin dyan is ich will ihr ein Haus kaufen. Galing siya dito sa der Frau. Paano naman kung yung ein Haus? So, ich will der Frau. Okay, sagutan natin to. Let's make ein Haus into personal pronomen. Ang house po natin ay Neute. And then, naka-accusative form po siya. So, accusative and then Neute. So, ang answer natin dyan is S. So, ich will der Frau es kaufen. Yung ein Haus ang nandito. So, dito po, pag dalawa na po sila, ang pagtatabihin natin, baliktad na. So, ich will es ihr kaufen. Okay, nandun na si S. Nasa huli na si ihr. Gets po? Okay, dito nasusunod na ang NAD. N, A, D. Nominative, accusative, dative. I-differentiate natin dito sa ating whole sentence, yung complete sentence. Nauuna si dative kaysa kay accusative. Okay? Another Beispiel. No? You may pause this and magsulat po kayo or screenshot nyo na lang po. Okay, another Beispiel. Mhm. Ich will dem Kind ein Spielzeug bringen. Okay. So, ito, gagawin natin siyang personal pronomen. Sige po. So, Kind ay Neute. And then, ang case po niya ay dative. So, dative Neute. Dative. Tapos Neute. It's im. Siya ay magiging im.
Okay, how about Einspielzung? So, ang Spielzung natin ay Noita ulit, pero naka-accusative form. So, dito tayo titingin sa accusative and Noita S. Ayan po siya. Ich will EMS bringen. Pero, okay. Sa dem kid im, tapos si Einspielzung S. So, kapag ginawa natin siyang whole na with this na punta na ng personal pronomen, mauuna si S and then mauuli si im. Bring. So, ich will es ihm bringen. Another. Okay. Ich will Schwester eine Blume geben. Okay. Ich will Schwester eine Blume. So, ang okay, der. So, der Schwester natin ist feminine and naka-dative. So, tingnan natin sa dative and feminine. It is ihr. Nandito po siya. Feminine siya. So, ihr. And how about itong si eine Blume? Ang Blume natin ay feminine ulit. Pero, accusative form siya. Okay, check natin. Accusative feminine, it's C. C. Okay. So, kapag ginawa natin tong dalawang to na personal pronomen, tong mga nouns na to, it will be at the same time, no? Ich will sie ihr geben. Nauna ulit si sie, tapos si ihr, pangalawa. Okay. Another, last one. Ich möchte, I like the blouse for my brother. Ich möchte dem Bruder eine Bluse geben. I like to give my brother a blouse. Parang gano'n. Okay, so itong Bruder natin, it is the dative. And then, ang Bruder po natin, ang gender po niya is masculine. So, dative masculine, it's im. Dative masculine, im. Tapos, eine Bluse naman, naka-accusative form, accusative case, and then, feminine po siya. So, let's check. Accusative feminine. Accusative feminine is C. Ito, si C. Ayan. So, kapag at the same time na natin siyang i-turn into personal pronomen, ich möchte sie ihm geben. Ganun lang po siya. Okay? Take note of that.
you have questions po, you may message me on our group chat sa WhatsApp, and I will give you more beispiel about this and explanation kung hindi pa po ninyo maintindihan. Okay. That's it for the personal pronoun.